thank the Lord because we know our Savior. We met our Savior. Nakilala natin, tinanggap natin. Come on, pasalamatan natin ang ating Panginoon. He deserves your praise. He deserves your worship. Come on, you start to thank the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We magnify your name. You are good, God. You are amazing, God. You never change today, yesterday, and forever, Lord. You're still the same, Lord. We worship you, God. We worship you. Lord, salamat po. Salamat because you are the one who brought us here tonight. And Lord, I pray wherever we are, dito sa on-site, sa online, Panginoon, mangusap ka sa buhay naming lahat, gumalaw ka sa buhay namin. And today, after na pag-usapan namin, after ng pag-uusapan namin, may gagawin ka sa buhay namin, kikilos ka sa buhay namin, i-rekindle mo yung love namin sa'yo. The reason, i-restore mo yung reason namin, bakit kami nandito, bakit kami patuloy na bumabalik sa lugar na to. It's because of you alone, Lord God. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat po sa gagawin mo sa buhay namin. Sa ipong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Before ka umupo, at least 3 tao kakamayan mo, sabihin mo, may gagawin sa Lord. May gagawin sa Lord sa buhay natin. Amen? Amen, amen, amen. Praise God, praise God, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Sapagkat mabuti po ang Panginoon, sapagkat mabuti ang Diyos, we are now in our 3rd topic of our series. Sabihin mo, pangatlo na to. Parang hindi po kayo natuwa. Sabihin mo, pangatlo na to. Okay, at dahil pangatlo na po ito, mas matindi po yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Amen? Dahil ang topic po natin, ang series po natin entitled Solid, hindi lang natin pag-uusapan yung labas. Hindi lang natin pag-uusapan na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. It's because we need to understand na kapag maayos ang labas, definitely it will flow maayos. Maayos ang loob, definitely it will flow maayos din ang labas. Amen? Hindi kasi pwedeng mataas lang. Amen? Dapat may lalim din. Kasi maraming mataas, pero madali ring magiba. But I believe the Lord is with us, tutulungan niya tayo, hindi lang para umayos ang labas, kundi umayos hanggang loob. Amen? At dalangin ko po, na ngayong araw na to, sa lahat ng mapapakinggan natin, huwag kang lalaban. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalaban. Amen? Huwag tayong lalaban. It's because may gagawin si Lord eh. May gagawin si Lord, may papakilala sa atin si Lord, may sasabihin sa atin si Lord. So I pray and I hope when we listen to the Word of God, let's just accept it. Amen? Tanggapin lang natin. Minsan magugulat ka, grabe yun Yun pala yun. And today naniniwala ako, aayusin tayo lalo ni Lord. Amen? Are you ready? Are you ready? Sa mga nasa online natin, kapag ready ka na, i-type mo dyan sa ating comment section, I am ready. Amen? So join me in our message today entitled, Why We Need a Savior. Amen? Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Bakit kailangan kong iligtas? Amen? Tatayo tayong lahat as we read the word of the Lord from Ephesians chapter 2, verses 1 to 5 says here, As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. Can we just close our eyes once again and let's have a moment of prayer. Father, help us, Panginoon, tonight
para mas maintindihan namin ang iyong salita. Banal na Espiritu, help us to understand your word, mag-penetrate ito sa aming buhay, and definitely hindi lang kami basta maa-amaze, pero Lord, babaguhin kami ng iyong salita. Gagalaw ka sa buhay namin, makikilala ka namin. Father, I pray that you cover this place by your holy blood. Let the wall of fire upon to this place, even sa mga tahanan na nanunood sa mga oras na to, O Diyos. Lord, bigyan niyo po kami ng puso na handang makinig. Puso na kahit masaktan ay tatanggap sapagkat ito ang sinasabi ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, wala na pong iba. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So pag-usapan po natin why we need a Savior. Bakit kailangan ko ng tagapagligtas? Pag nasagot natin ang tanong na to, ito ang magiging dahilan para masabi natin that our God is a mighty to save. Pag nasagot natin to, doon natin makikita, the reason you're going back, bakit ka bumabalik dito, why you keep coming back in this place, why you need to join W group, bakit ka nagpapadisciple, bakit ka kailangan may accountability. Pag nasagot natin yung why we need a Savior, doon natin maiintindihan, kaya pala natin to ginagawa. Amen? Because sometimes, whether we like it or not, we experience like to be routine sa pagpunta ng church, pagpunta ng W group, parang mas lalo tayong nadadala lang, pero parang bakit ganun? Parang wala na nangyayari sa akin, wala nang umaayos sa akin. But today and tonight, I pray na may gawin sa atin sa Lord. To the point na i-remind ka ng Diyos, na i-remind tayo lahat ng Diyos, anak, baka nakakalimutan mo tong dahilan na to. At kapag na-remind tayo, definitely naniniwala ako, may magandang gagawin sa Lord sa buhay mo ngayong araw na to. Are you ready? So why we need a Savior? Number one, because we are dead in our transgression and sin. Sabihin nyo nga, dead. Lagay nga po natin dyan sa ating comment section, dead. So ang sinasabi, tayo daw ay patay because of our transgression and sin. So tingnan natin itong mabuti. Verse 1, ang sabi ng chapter 2, verse 1, as for you, you were dead in your transgression and sin. So bakit kailangan natin ng Savior? Kasi ikaw ay patay dahil sa transgression at sa kasalanan. Isa-isahin natin to. When we say dead, pag sinabi ng Bible, you are dead. Ang tinutukoy nito ay yung spiritual na kalagayan or kalagayan ng spiritual life mo. When the Bible said that you are dead, ang tinutukoy niya, patay yung spirito mo. Tandaan natin, ang tao meron siyang katawan. Tingnan mo nga yung katabi mo, may katawan ba yan? Pakihawakan ng konti, baka nahahati. Okay? Baka malamig. So, ibig sabihin, meron tayong katawan. Dahil tao tayo, meron tayong katawan. At ang katawan, meron din siyang soul. Amen? Ano tong soul na to? Tumutukoy ito sa what? Sa senses. How many senses do we have? Sa lahat ng nandyan sa comment section, how many, na online, how many senses do we have? How many? 6. Meron tayong sense of seeing, smelling, hearing, taste, touch, and nonsense. Okay, next. So meron tayong mga senses, and kasama ng soul ang ating emotion. Tingnan mo yung katabi mo, may emotion ba yan? Kaya niya nararamdaman masaktan, magmahal, umasa, magpaasa. It's because we have emotion. Kasama yon sa soul. At dapat ang tao, meron din siyang spirit, which is that spirit connected dapat kay Lord. But because the spirit is dead, we are separated from God. So pag sinasabi ng Bible that you are dead, ibig sabihin, patay ka spiritually. Pwede palang buhay ka physically, pero patay ka spiritually. Are you still with me? So, ang sinasabi, dahil patay ka spiritually, kahit anong gawin mo, hindi mo gugustuhin hanapin si Lord. Buhay ako, kilala ko ang Diyos, pero pagpatay ang spirito mo, which is that spirit connect to God, ay hindi mo sasadyain. Hindi mo gugustuhin kilalanin sa Panginoon. Lagi kang walang time kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo, familiar?
Okay? Wala yung time. Bakit? Because you are dead. We are dead. And because we are dead, ang sabi niya dyan, merong transgression. When we say transgression, it came from the Greek word paratoma. Alright? When we say paratoma, it means a false step or trespass. Dito kinuha yung trespassing. Parang ganito yan. When we say transgression, may nakasulat na bawal pumasok dito. Okay? Sabi niya, no trespassing. Ngayon, nung nakita mo yung karatula na yon, pinuntahan mo, sabi niya, sino kayang naglagay nito? Kaya ang ginawa mo, tinanggal mo yung karatula, tapos pumasok ka pa rin. Ang tawag doon, transgression. Okay? Ibig sabihin nito, walang mali sa'yo. Kahit mali to, gagawin mo pa rin. Because you are dead spiritually, hindi mo ma-identify yung tama at mali because you're going to choose wherever you like it or not, ang pipiliin mo lagi yung transgression. Magdi-disobey ka lagi sa Diyos. Are you still here? And because you always want to disobey God, that's what we call transgression. Ito pa, merong tinatawag na sins. Ang tawag dito came from the Greek word hamartia. When we say hamartia, not hitting the target. Sin is missing the mark. Example, this is the Lord wants for you. Ito yung gusto ni Lord sa'yo. But because hamartia, you miss the mark. Ito, hindi mo nasapul yung target. Are you getting my point? This is what the Lord wants for you, but because of sin, hindi mo maabot yung gusto ni Lord para sa'yo. Are you still here? Sabihin mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang tayo. Sabihin natin dyan sa online, sa on-site, sa online, lagay natin dyan sa comment section, nagsisimula pa lang tayo. Listen to this. God created us for a purpose. God created us in His image so that we could have meaningful relationship with Him. But because of hamartia, because of sin, hindi natin naabot yung target na yon. Hindi natin nakuha yung purpose ni Lord para sa atin because of sin. You know what? God created only man and woman. But because of hamartia, the reason why the world experienced identity crisis. Andyan po ba kayo? Andyan po ba kayo? We cannot reach the goal, the purpose of God in us. Missing the target. Hamartia. Are you still here? Ang plano ng Panginoon, we are designed to be ideal, steward, suitable to what? To be steward of this world. Dapat ang ideal ng Panginoon ay what? Isama tayo, gawin tayong tagapamahala ng lahat ng bagay dito sa mundo. But because of hamartia, we miss the mark. Tingnan mo yung katabi mo, ipis lang, takot na. Andyan po ba kayo? Because of sin. Are you still here? Are you still here? So sabi ng Romans chapter 6 verse 23, when people sin, they earn what sin pays. And death. But God gave His people a free gift, eternal life in Christ Jesus, our Lord. So ang sinasabi, may kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because we are spiritually dead, wala tayong gagawin kundi yung transgression and sin o yung tinatawag nating paratomia and hamartia, wala kang gagawin. Yun lang ang gagawin mo. But because ginagawa mo yun, ang ending nun, may kabayaran uli. The more na nagkakasala ka, the more kang namamatay spiritually. And the more you die spiritually, you will experience depression, hopelessness, ano pa, kaya ka minsan na-stress, kaya ka nawawalan ng pag-asa, kaya nangyayari ito sa buhay mo, you feel alone, you feel lonely because of this. Hello? And sometimes, hindi ka nasa-satisfy. Not because you are longing for something, but because of you are dead spiritually.
So nangyari, the more na ginagawa mo to, gagawin mo lahat ng mga gusto mo, hindi mo ma-distinguish kung ano yung mali. Basta alam mo, gagawin mo to, kahit mali yan, walang mali-mali sa'yo, walang bawal-bawal sa'yo, because you are dead. Consequently, the ending is dead, 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 dead. Hanggang palayo ka ng palayo sa Diyos, hanggang lumalayo ka ng lumalayo sa Diyos, hanggang sa wala ka na talaga sa Panginoon. But praise God, sabi mo sa katabi mo, but praise God. But praise God, but God gave His people a free gift. Eternal life in Christ Jesus our Lord. Buti na lang nakilala natin ang Savior. Buti na lang nakilala natin ang Savior. Listen, Jesus is the real and only Savior we need. Para mabuhay tayo spiritually, we need Jesus. We need to accept Jesus as personal Savior and Lord. So that, when we accept Jesus as personal Savior and Lord, your spiritual life will be alive again. Mabubuhay uli. Pag tinanggap mo si Jesus as your personal Savior again, your spiritual life will live again. That's what we call born again experience. And that's the reason why I want to tell you, born again is not a religion. It's an experience. It's a relationship with God. Amen? Because you are alive again spiritually. When you are alive again spiritually, you are reconnected to God. And only because of Jesus, listen, now you can distinguish what is right and what is not right. Because of Jesus, you can overcome, or you can choose now, gagawin mo pa ba yung transgression? Susuway ka pa rin ba? O susunod ka na? When you accept Jesus as your personal Savior and Lord, dun mo lang ma-identify, dun mo lang madidistinguish na pwede ka na uling sumunod. But without Jesus, you will never understand what is obedience all about. And definitely, pag meron ka ng Jesus, when you have Savior, listen to me, now you can hit the target. Kung kanina, because of sin, we can miss the mark, we can miss the target, eto na. Jesus will help you to reach the target. Makakabalik ka na sa purpose ni Lord sa buhay mo, sa original plan ng Panginoon sa'yo. And the good thing is, you can have good and perfect relationship with God because of our Savior Jesus Christ. Buti na lang nakilala natin si Jesus. Because without Jesus, hey, listen to me, paulit-ulit lang tayong magkakasala. Paulit-ulit lang tayong lumalayo sa Diyos. Paulit-ulit lang natin mamimiss yung target. We were missing the mark. Praise God. We have the Savior. Amen? Isipin mo, nung hindi mo pa kilala si Lord, aminin mo, kahit alam mong mali, okay lang sa'yo. Pero nung nakilala mo si Jesus, hala, mali to eh. Are you here? Andito po ba kayo? Andito po ba ako? Andiyan pa po ba kayo sa online? Pakitype nga po dyan, Amen. So sinasabi sa atin, only Jesus, only because of our Savior, Jesus Christ, now we can distinguish what is right and what is wrong, and we can hit the target because He make us alive again. Amen? Number one, why we need a Savior? Because we are dead in our transgression and our sin. Why we need a Savior? Number two, and this is my favorite, and I'm so excited because we need a Savior because we are dominated by the devil. Okay? Lagay natin dyan sa ating comment section, dominated. Okay? When we say dominated, pag sinabi natin dominated, hindi si Lord. Hindi si Lord yung nangunguna sa'yo. Hindi si Lord yung leader mo. You are under the rule of the enemy. You are under the rule ni Satanas. That's the reason why we need Savior. Kasi kahit anong gawin mo, hawak-hawak ka ni Satanas sa leeg. Pag-usapan natin to. In Ephesians chapter 2, verse 2 to 3 from Pinoy version, ang sabi niya, nung time na yon,
yung masamang diskarte ng mundo ang sinusunod nyo. Sinusunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga hindi sumusunod sa Diyos. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin, ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Tingnan natin, isa-isahin natin to. So pag sinabing dominated ka ng enemy, wala ka talagang savior. At kapag wala kang savior, alam mo na kung nasan ka. Kung wala ka kay Lord, walang ibang may pagmamay-ari sa'yo kundi si Satanas. Simple lang ang sinasabi sa atin, wala kang savior, nandito ka. Pag may savior ka, nandito ka. Alright? So ang sinasabi, pag wala kang savior, sunod-sunuran ka, kanino? Sa leader ng mga evil spirits, which is Satan. Kaya ang gagawin ni Satanas, ililid ka niya ililid niya yung mga taong walang savior sa what? Gagawin nila yung masamang diskarte ng mundo. Pwede maging madiskarte, pero dapat hindi masama. Pero ang sabi niya dito, because you are under or dominated by the devil, so you will follow the devil, the leader of the evil spirit. So the devil will lead you to do masamang diskarte ng mundo, makasariling pagnanasa, gawin kahit mali, basta ginusto ng katawan at naiisip. So ngayon, ang tanong, paano ba dinodominate ng demonyo ang isang taong walang savior? Number one, tingnan natin, unang-una, may tinatawag na deception. Sabihin nyo nga po, deception. Lagay natin dyan sa ating comment section, deception. So may deception na ginagawa si Satanas para sa buhay ng mga taong wala pang savior. Ito matindi. Pag sinabi nating deception, sa Tagalog, panloloko, mandaraya, panlilinlang. Gaano kagaling si Satanas? Manloko ng tao. He is so crafty. Sobrang tuso. Paano naging tuso, Pastor? When we go back to Genesis chapter 3, imagine niyo itong mabuti. Si Adan at si Eva, ang kausap nila ay ang Diyos. Ulitin ko ang kausap ni Adan at ni Eva ay ang Diyos. But here's come the enemy. Galing, Brad. Nagawa ni Satanas na turuan si Eva na hindi sumunod sa Diyos. Nalinlang. Imagine mo, kausap mo si Lord, kausap na nila si Lord, pero mas pinili ni Eva na sumunod kay Satanas kaysa sa Diyos. Brad, ganun siya kagaling. Are you still here? Na kahit si Lord ang nag-utos, napaniwala ni Satanas si Eva na may dapat siyang gawin kahit ito yung inutos ng Diyos. And because of that, because of his crafty, dahil magaling siya, tuso siya, bumagsak ang humanity. Pumasok ang kasalanan sa buhay nating tao. Are you still here? Nagkaroon ng spiritually dead. We are spiritually dead. Namatay yung connection natin sa Panginoon. Kaya nung bumaba si Lord, ang sabi ni Lord, Adan, nasan ka? Not because hindi niya alam kung nasan sila, but because nawala na yung relasyon. And definitely physical death. Because of that deception. Kaya ngayon, hindi ka pa pinapanganak, may kasalanan ka na. Why? Deception. Hindi lang yon. Hindi lang doon yun natatapos. Alam mo ba, na gumagamit si Satanas ng Word of God just to deceive those people na wala pang Savior. Sometimes, even those people na may Savior. Are you still here? Andito pa po ba kayo? Gagamit si Satanas ng Bible verse hindi para dalin ka kay Lord, kundi para iligaw ka, palayo kay Lord. Take note of this, walang mali sa Bible, but the devil gives meaning to the passage, to the verses that was never intended by God.
Kaya nga ang daming naglalabas ang maling turo kasi na mali ng pagkaintindi. Andyan po ba kayo? Ang sabi ng isang verse, I can do all things through Christ who give me strength. Pag hindi mo alam yung konteksto nito, gagamitin mo yun sa lahat. Sa sports, may laban ako ngayon, I can do all things through Christ who give me strength. Gagamitin mo yun. Pag may problema ka, I can do all things through Christ who give me strength. Gagamitin nyo yun. Mali yung context. Mali yung pagkaintindi. Are you still here? Ano pa? Meron pa akong nabasa doon eh. Sabi niya, Pastor, akala ko ba bawal uminom? Bakit si Jesus ginawa niyang alak yung tubig? Patay. Hindi ka familiar sa Bible. Sunod ka, Brad. Oo nga, no? Kaya minsan nandali nating ma-deceive eh. Alam mo, Pastor, may narinig ako eh. Ang gandang kanta niya. Pwede siya sa praise and worship. Ang sabi niya doon, hallelujah. Anong kanta? Kasi hallelujah, sabi niya, hallelujah, hallelujah. Ay, patay talaga. Pastor, meron pa pang prayer works. Kasi sabi niya doon, panalangin eh. Paano? Panalangin ko sa habang buhay. Di ba? Pinapanalangin mo forever your life. Pag ganyan ka, delikado ka. Sabi daw nung isa, alam mo kasi, Pastor, gusto ko yung mga familiar sa mga worship song. Kaya pag may nanligaw sa akin na magaling kumanta ng worship song, sasagutin ko na agad. May nanliligaw sa akin. Anong alam mong worship song? Meron, maganda. Worship song to. God gave me you. Lagot na. Deceived na. Amen? Marupok ka. Yun na. Are you still with me? Tingnan mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? Diba? Lagi natin tandaan, kaya we need to go back to the Bible, the real intended meaning of the Bible. Kaya natin to pinag-aaralan, kaya tayo nagpapaturo, kasi hindi natin pwedeng sa sarili lang natin. At alam mo ba, na every time na may nagpipreach, tapos ikaw, you are fighting that word. Uy, teka lang, parang mali yan ah. Parang hindi yan yung parang hindi naman yan tama. Alam mo ba na every time na nangyayari sa yon, when you encounter that while listening to the preaching, the enemy is working that he is deceiving you? Are you still here? Listen to me. When you are Christian, tandaan mo tong mabuti, hindi ka naman basta-basta madideceive ng enemy. Basta kilala mo si Lord. Basta kilala mo ang Diyos. Tapos nagbabasa ka talaga ng Bible. Pero kahit kilala mo na yung Savior, tapos di ka nagbabasa ng Bible, why? Pwede ka pa rin matligaw. Andyan po ba kayo? Di ka niya mapuposes. Because when you have a Savior, di ka niya mapapasok. Kaya pag Christian ka, kilala mo si Lord, tapos naposes ka, delikado, di mo talaga kilala si Lord. Ang gagawin niya, He can influence you. Totoo yung may bubulong-bulong sa'yo. Sige na, saktan mo yan. That's the influence of the enemy. Are you still here? Kaya minsan, may mga taong ang hirap makilala si Lord. May mga taong ang hirap makilala ang Savior. May mga taong, bakit ganon? Sobrang sama ng tao na to. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito kasi yung ginawa ni Satanas sa kanila. Ang sabi, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Kaya kung may mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, the Bible speak clearly, the God of this world has blinded their mind. Are you still with me? Andito pa po ba kayo? But praise God. Sabi mo sa katabi yung praise God. Sabi mo dyan sa online, praise God. Sabi nyo nga po, praise God. Buti na lang nakilala natin ang Savior natin.
Amen? Buti na lang, nakilala natin si Jesus, pambira, kasi malalaman mo na niloloko ka lang. Dinideceive ka lang. Ma-identify mo, op, hindi yan sinasabi ng Panginoon. Op, no to that. Hadyan po ba kayo? Alam mo, alam na alam ng demonyo ang gusto natin. 3 lang. Gusto nyo malaman kung ano? Parang alam ko, parang ano ko. Alam na alam, 3 lang daw. 3 lang ang kayang, sa 3 G lang tayo pinapaikot ng demonyo. Number 1, gold or girls or guys. Are you still here? Parang di kayo makapaniwala. Pangalawa, gold. Money. Pangatlo, glory. Alam na alam ni Satanas, dideceive kita, ganito, Uy, parang bagay sa yung magkaroon ng maraming pera. Ay, hindi. Uy, kunwari ka pa, ito na, sige na nga. Are you still here? Uy, alam mo, bagay siya sa'yo. Wala namang masama. Hello? Be careful. Pwede mo bang itap yung katabi mo? Huwag ka papadaya. Sabi mo, huwag ka papadaya. Amen? So, ito pa, when you are deceived, when the enemy deceive you, pipiliin mo lang lahat ng gusto mong paniwalaan. At hindi mo papaniwalaan yung mga dapat mong paniwalaan. Ibig sabihin, one-sided ka na. Ito yung sinasabi sa akin . Ito lang yung gusto ko. Ang sabi ng demonyo, gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Pastor, wala namang masama, di ba? Dito naman ako masaya. Tandaan mo, pwede kang sumaya nang hindi mo sinasaktan si Lord. Amen? Hindi masaya yung nakakasakit ka. Are you still with me? Kaya, huwag kang magtaka, bakit maraming tao ganito sila? Because they don't know sino yung Savior, because they don't have a Savior. Pero ito nakakalungkot, yung iba nga, na-experience na tinanggap na. They experience already, nawala pa. Why? Ganun katuso si Satanas. He can deceive every one of us if we are not careful enough. And only Jesus, only our Savior can save us from that deception. And that's the reason why we need a Savior. Pagkatapos kanyang i-deceive, pangalawang gagawin niya, i-demoralize kanya. Pagkabigkas pa lang, alam mo na demoralize. Dapat alam mo na yan. Pero ang ibig sabihin nito, to cause to turn aside or away from what is good or true or morality right. So ito na, dahil na-deceive ka na ng demonyo, pag ang isang tao na-deceive na ng demonyo, ang gagawin niya, i-stir up niya yung desire mo. Alam ko na yung gusto mo. Eto yung gusto mo. Eto. Ayusin ko, parang may pagkaano ko doon. Eto yung gusto mo. Ibibigay ko to sa'yo. Diba? Dahil deceive ka na, the enemy will lead you to exalt your own self. Para sa akin naman to. Deserve ko to. Ayan po ba kayo? Deserve ko to. Pero bakit to kayang gawin ng demonyo? Bakit kaya tong gawin ni Satanas? Tingnan natin, sino ba si Satanas bago siya maging Satanas? Tingnan natin itong mabuti. Ezekiel chapter 28, verse 12 to 28, verse 12. Isa-isay natin. Sabi niya, tao, magluksa ka para sa hari ng Tyre. Sabihin mo na pinapasabi ito ni Lord God. Dati, ito na yung description niya kay Satanas. Before, dati, ikaw ang example ng pagiging perfect. Matalino ka at ano daw? Sobrang gwapo. Ingat ka sa mga gwapo. Are you still here? Sabi niya ganyan,
Tumira ka sa Eden, sa garden ng Diyos, at nagsuot ka ng iba't ibang klase ng mamahaling bato, mga ruby, diamond, topaz, beryl, carnelian, jasper, sapphire, emerald, and garnet. Puro ginto ang alahas mo, inukit at niready. Niready na yung para sa'yo nung araw na kinreate ka. Naglagay ako ng cherubim na magbabantay sa'yo, pinatira kita sa banal na bundok ko at lumakad ka sa mga kumikinang na bato. Maayos ang pamumuhay mo simula nang kinreate ka hanggang sa nagsimula kang gumawa ng masama. Verse 17, yumabang ka kasi maganda itsura mo. Skincare pa more. Yumabang ka kasi maganda yung itsura mo at ginamit mo sa masama ang talino mo para lang sumikat. Kaya binagsak kita sa lupa at ginawang warning para sa ibang mga hari. Galing. Diyan po ba kayo? So ibig sabihin, mababasa natin dito, si Satanas, bago siya maging Satanas, ang pangalan niya ay Morning Star, Lucifer. And actually, siya ay pinakamataas sa lahat ng anghel na nilikha ng Diyos. Na-enjoy niya yun. Na-enjoy niya yung possession na highest honor before God. So when he saw it, when he think of it, he was deceived by his own way, dapat siyang maging Diyos. Hello? Kaya ingat-ingat sa responsibility na pinagkakatiwala sa atin. That may keep us, that responsibility that should keep us humble. So ito si Lucifer, nakita niya, teka lang, every time that I lead these people, all angels in heaven is looking at me. And I deserve to be enthroned. I deserve to be like God. Gusto niyang higitan si Lord. Are you still here? Akala niya pwede siyang maging Diyos because of what He is doing. Akala niya malalampasan niya si Lord. Deception. So ito na. Tingnan natin, Isaiah 14:12 to 15. How you have been fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to earth. You who once laid low the nation. You said in your heart, eto yung gusto niya eh, I will ascend to heavens, and I will rise my throne above the stars of God, and I will sit enthroned on the mount of assembly of the outmost highest of the Mount Sapron, and I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the deep of the pit. Because of pride. Because he got the pride dun sa ginagawang niya. Yun yung dahilan bakit bumagsak siya. So from morning star to son of the dawn to Lucifer, naging Satanas. Are you here? So ang nangyari, he was demoralized. Ikaw ba naman, akala mo tama yung ginagawa mo? Ay di napahiya ka sa kalokohan mo. So nagagawin niya, hindi ako papayag na ako lang. At kung yun yung nangyari sa kanya, yun din yung gagawin niya sa'yo. Sa atin. Dahil sa nangyaring ito, gusto niyang mangyari sa'yo, yung nangyari sa kanya, you will never know God, you will never come closer to God, hindi mo malalaman yung tama, hindi ka dapat maging tama, hindi ka dapat umayos, magiging masama ka. That's what he want. Demoralized. Tingnan natin to. Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Eto na. Na-tempt si Eva at si Adan.
Imagine mo, nakinig si Eva sa kanya. Sabi ng serpent, "You will not certainly die." The serpent said to the woman, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God." Yun din yung sinabi niya. Sinilaw niya that this Eve and Adam, pag kinain nila yun, they will be like God, knowing good and evil. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, he also desirable, what? Gaining wisdom. She wants to become like God. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Same scenario. Galing. Si Satanas, binagsak ng langit, si Eva at Adan, pinalayas ng Garden of Eden. Andyan po ba kayo? And this is the plan of the enemy. This is the plan of the devil. So hindi pwede, hindi ka makakatakas sa anumang gusto ng demonyo sa'yo. Kaya kahit masama, magugulat ka, may mga tao, ginagawa pa rin nila. Why? Because they are under the dominion of the devil. But sabihin mo sa katabi mo, praise God. Praise God, kasi sabi ng Romans chapter 5 verse 19, one man disobey God and many become sinners. But in the same way, one man obey God and many will be made right. Because of Adam and Eve, lahat ng tao nagkasala. But because of Jesus, lahat ng tao pwedeng mapalaya. And praise God, the Savior found us. Dahil sa Kanya, tinanggal ng demonyo tinanggal ng Diyos yung pagkakasakal ng demonyo sa buhay natin. Tinanggal ng Diyos yung paghahawak ng demonyo sa buhay natin. Buti na lang may Savior. Buti na lang nakilala mo yung Savior. But this is my question. Paano yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord? The demon, the devil will ruin their life, bababuyin, sisirain, gagamitin, ulit-ulit, pasasamain. But praise God, you are here because the Savior found us. Pwede nating palakpakan si Lord doon. So ito na. So because if there is no Savior, pag wala tayong Savior, we are dead in our transgression and sins. And definitely we are dominated by the devil. So the final stage we are destined for hell. Ano pang gagawin natin? Makasalanan tayong tao, under tayo ng demonyo, so punta tayong impyerno. Verse 3, sabi niya, like the rest, we were by nature deserving of wrath. Karapat-dapat daw tayong tumanggap ng galit ng Diyos. Karapat-dapat daw tayong parusahan ng Panginoon. Tandaan mo tong mabuti. Habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa ka magbago, may pag-asang umayos ang pamilya mo, ang pamumuhay mo. Habang may buhay, may pag-asa. Pero sabi ng Hebrew chapter 9, verse 27, every person must die once. After that, God will judge each person. Tandaan mo to, habang may buhay, may pag-asang mapakilala natin si Kristo sa iba. Habang may buhay, pwede natin makilala ang Savior. Pero the moment we die, we will face God and He will judge us. Anong i-judge niya sa atin? Listen to me, my brothers and my sister. Pag namatay ka, may dalawang lugar na pwede kang pamili ang pupuntahan. Whether you like it or not, the Bible is clear. The Bible speak of it, and we believe in it, that there is heaven and there is also hell. Pastor, sino pupunta ng mga langit? Hindi lahat ng mababait pupunta ng langit. At hindi lahat ng masasama pupunta ng impyerno. Eh ano pala?
Ang pupunta lang ng langit ay yung may relasyon kay Kristo. Pag-usapan natin itong mabuti. So tandaan natin, pag namatay ang isang tao, diretso judgment yon, diretso siya sa pupuntahan niya, pwedeng sa langit, pwede sa impyerno. Kaya take note of this, walang multo. Pastor, kamukha niya yun eh. Amoy na amoy niya yun. Hindi siya yan. Demonyo yan. The devil yan, the evil spirit yan. Wala rin purgatorio. Pastor, kasi, ang sabi yung purgatorio, ipagpipray ka ng ipagpipray hanggang unti-unti umaangat ka papuntang langit. Ano to, friend request? The more you have friends, the more you will become famous. Di padamihan lang pala ng panalangin. Sige, one prayer, one respect. Way to heaven. Ganon? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi rin totoo yung reincarnation. Pag sobrang sama mo, bawi ka na lang next life. Lamok ka na. Hindi rin yun. Hindi totoo. Alam mo, kaya mo na pinaniniwalaan yan, kapapanood mo ng K-drama yan. Ano to, pag pinanganak ka, paro-paro? Kaya yung iba may naniniwala, hala, mama ko to may paro-paro dito eh. Wala pong ganun. The Bible says there's nothing like that belief. Walang ganon. Okay? So bakit to ginawa? Bakit to ginawa? Again, it's a kind of deception to lead people away to the truth. Amen? So sinasabi sa atin, when a person die once after death, God will judge its person. Pag may connection kay Lord, congratulations, you're going to heaven. But I'm sorry to say, when you die without connection, without relationship to God, you will go to hell. Sabi, napaka-brutal naman ng Diyos. Akala ko ba loving si Lord? Akala ko ba mapagmahal ang Diyos? Why He allow people to go to hell? Why there is no second chance? May chance. John 3:16 to 18. Alam mo yung chance ni Lord, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only one and only Son. Ito yung chance. Sobrang mahal tayo ng Diyos, kaya pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak para what? Sino mang maniwala sa Kanya shall not be perished. Pag binasa natin to, pag inaral natin to, ang tinutukoy na dito, shall not be put to hell or to be in hell, but have eternal life. Sabi niya pa, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi niya pinadala yung anak, hindi niya pinadala si Kristo para husgahan tayo, but listen, pinadala niya si Jesus to save us through Him. The following verses, verse 18, sabi niya dito, whoever believe in Him is not condemned. Pag naniwala ka sa Diyos, kay Kristo, that He is your Savior, you will never go to hell. But whoever does not believe stand condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the chance. Pag di ka naniwala, you miss the chance. And that's the reason why the enemy will do deception thing for you not to believe on the Son of God. Kaya nga ang daming teaching eh. Ito ay, si Jesus ay hindi Diyos. Ito lang si Jesus, ganyan lang si Jesus. Why? Deception. Because when you believe in the Son of Man as your personal Savior, you will be saved. Pag-usapan natin itong mabuti. The truth about hell. Ano ba meron sa impyerno? Unang-una, I want to tell you, hell is a place of punishment. Tandaan mo, kaya lalagay ang tao sa impyerno para parusahan. Okay? But take note of this. Bago parusahan, bago maging parusa ito sa tao, number 2, hell is a place of final judgment of Satan and demons. Ang katotohanan, Matthew chapter 24 verse 48, sabi niya dito, the king will say to those people who are at his left, said, go away from me, God has decided to punish you. He has prepared a fire that will burn forever. He has prepared it
for Satan and his servant, you will also go into that fire. Una, tandaan natin ito mabuti, ang impyerno ay para kay Satanas lamang. Kaya yung naniniwala na si Satanas ay palakad-lakad ng impyerno, hindi totoo yon. Because when Satan is already in hell, hindi siya makakalakad doon kasi punishment niya yon. Amen. Meron kasi tayo, naku, sa sobrang sama mo, maski si Satanas, di ka tatanggapin sa impyerno. He is not the king of the hell. Punishment niya yung impyerno. Kaya mag-ingat tayo sa pinapakinggan natin. Hello? Hello? Parang ayaw mo maniwala. Ay, hindi pala siya king doon. He's not the king of the hell, but hell is a punishment for them. Kaya lang, ito malupit. Di siya killjoy. Gusto kanyang isama. Kaya gagawin niya, he will deceive you and demoralize you. And end up, agawin ka niya, dalhin ka niya rin sa impyerno. Number 3, hell is a place of unquenchable fire. Sabi nagkwento si Jesus in Luke chapter 16 verse 24, ano bang meron sa impyerno? Sabi niya, may namatay na 2 tao, tinawag na isa Lazarus at yung isa mayaman. Para sila namatay, pero yung si Lazarus napunta sa lugar ni Abraham at itong mayaman napunta sa impyerno. So he shouted out. Siguro nagpapa-shout out siya doon. Pa-shout out. So sabi niya, Father Abraham, please be kind to me. Please send Lazarus here to help me. I'm in great pain because I'm in fire that burns me. Let him put his finger into some water, then he can use the water to make my mouth cool. Merong fire na di namamatay sa lugar na yon. Tingnan natin. Pag wala kang spirit, wala kang connection kay Lord, present yung senses mo and emotion mo inside the hell. Ano sabi niya dyan? He shouted out, please be kind to me. Please send Lazarus here. I am in great pain. May pakiramdam. Nararamdaman niya yun, nasasaktan siya. Sabi niya, nakikita niya, I'm in fire that burns me. Nakikita niya, and sabi niya, let him put his finger. Pwede niyang tikman, nararanasan niya. So, ibig sabihin, when you are in hell, hindi to panaginip. Sino dito nakaranas ka ng mapaso? Taas kamay, napaso, buong katawan. Wala. Paso lang. Di ba ang init nun? Imagine, when you are in hell, buong katawan, walang araw at walang gabi. Araw-gabi kang sinusunog. Kaya ang kanta mo doon, araw-gabi sinusunog ka, wala kang pahinga, kahit sumigaw ka pa. Pambira, that is hell. Are you still here? Number 4, hell is a place of eternal separation from God. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, and with a very hot fire, He will punish those people who do not know God. Sino dito kilala niya si Lord? Yes, He will punish those people who do not obey the good news about our Lord Jesus Christ. Whew! Because ayaw mo maniwala kay Jesus, you miss the mark. You miss the chance. And this is your final separation to God. And without Savior, Brad, pag namatay ka, wala nang pag-asa. Kaya hanggat may buhay ka, may pag-asa, kailangan makilala mo si Lord. Na kahit hindi ka maniwala na totoo ang impyerno, the Bible is clear that hell is real. It's a real place.
pwedeng puntahan ng mga mapaparusahan. Have you seen a python? Sawa. Sino po dito nakakita na ng sawa? Sinong sawa? Diba? Yung sawa po, hindi niya yun basta lilingkisin lang yung victim niya. Ang gagawin niya, papaluputan niya yung kanyang victim unti-unti hanggat may naririnig siyang hininga or heartbeat. Hindi niya titigilan yon hanggang sa madurog yung buong katawan, hanggang definitely kaya niya nang lunukin. You know, that's the strategy of the devil sa buhay ng tao. Ibibigay niya sa'yo kung anong magpapasaya sa'yo. I-encourage ka niya that you don't need a Savior. Ang kailangan mo lang, mabuhay ka sa lahat ng gusto mo. Unti-unti and definitely di mo nakikita, pinapaluputan ka na hanggang lulunukin ka, papunta hanggang impyerno. But praise God, we have a Savior. Nung tinanggap natin si Jesus, sumara ang pintuan ng impyerno kasi hindi ka napapunta doon. Pero paano yung mga hindi pa kilala si Jesus? Amen? Let me just end with this. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. Sabi nila, brutal si Lord. Hindi brutal si Lord. Hindi masama si Lord. Patunayan ko sa inyo because of this verse. Ang sabi niya, because of His great love for us, not just love, but His great love for us. He is rich in mercy dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang habag sa atin. Hey, listen, He made us alive with Christ when we are dead in transgression. And this is the grace of God. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo para buhayin ka uli? Anong dapat mong gawin? Simple lang, when you believe. The only thing you need to do for you to go to heaven is to believe, because that's the grace of God. Wala ka nang ibang dapat gawin. Hindi mo kailangan magsaktan yung sarili mo. Hindi mo kailangan lumuhod mula sa pinto hanggang dito. Hindi mo kailangan tumalon sa building. Hindi mo kailangan mag-ipon ng pera. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan gawin yan. The only thing you need to do is to believe. That's the grace of God. Maniniwala ka lang, mapapatawad ka na? That's the grace of God. Even you don't deserve this, because of His great love, and He is rich in mercy. When you believe, you will be forgiven. Hindi to maiintindihan kapag hindi mo pa talaga kilala ang Savior. Sasabihin mo, yung iba nakapatay, pupunta ng langit. Tapos ito, di nakapatay, di pupunta ng langit. Take note of this. Walang maliit at malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kahit maliit na kasalanan yan sa'yo, deserve mo pa ring mamatay at pumunta ng impyerno because of that sin. And this is the grace of God. You cannot save yourself. You cannot make yourself right. Hindi natin kayang ayusin yung sarili natin. Hindi kayang turuan yung sarili natin, iayos ang lahat. But because of God's grace, dahil sa biyaya ni Lord, ang kailangan mo lang, you believe. Wow! Maniniwala ka lang. Why there's a lot of people, it's hard for them to believe because they are deceived. They are dominated by the devil. And that's the reason why kahit anong gawin nila, hindi nila makilala si Lord. Pero napakasimple lang ng paraan. When you believe, that's the grace of God. Ang sabi ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Sabi niya, si Jesus dumating, bumaba. Take note, di siya tinapon,
Di siya pinalayas, dumating. Pastor, bakit siya dumating? Because of you. Because of me. Because of every one of us. Hey, dumating siya para sa'yo. Para sa akin, para sa atin. Hey, dumating si Jesus sa mundo because of you. Bakit siya dumating? Dahil lang sa atin. Are you here? At hindi lang siya basta dumating, okay, nandito na ako. Hindi siya nag-build ng kingdom. Hindi niya sinabi, oy, come to me. Hindi. You know what he did? When he come to seek. Hinanap ka niya. Listen to me. Hinanap ka niya. And praise God, He found us. That's why we are here today. He found you. Hindi mo siya natagpuan ka niya, kaya dinala ka niya dito. Hindi ka pupunta sa church. Hindi ka mag-church, hindi ka magbabasa ng Bible, kundi ka niya natagpuan. He came and He seek you, and praise God, He find you. Brad, nahanap ka niya. Nahanap niya tayo. At nung nahanap niya tayo, hindi pa yun doon natapos. Okay, andito na ako, nahanap kita, okay, tapos na. Sabi niya, save. He knows, alam ng Panginoon, kaya siya bumaba at hinahanap ka niya kasi hindi mo siya kayang hanapin. Alam ng Panginoon, kaya siya bumaba kasi kahit anong gawin mo, hindi mo hahanapin ng Diyos. Kaya siya ang humanap sa'yo, and when He found you, He ran to you and He hugged you to save you. For what? Because kung hindi siya dumating sa buhay mo, you will go to hell. But praise God, He find us. Amen? Huy, hindi ka na pang impyerno. Tingnan mo yung katabi mo, maniwala ka. Tingnan mo yung sarili mo, itap mo yung sarili mo because of Jesus. Hindi tayo pang impyerno. Pero hindi yun natatapos doon. Sabi niya, because Jesus came to save, He also saved the lost. Because the devil dominated, because we are dominated by the devil, may mga tinanggal ang demonyo sa buhay natin. May mga binaboy ang demonyo sa buhay natin. May mga sinira ang demonyo sa buhay natin. But Jesus comes to save the lost. Yung inalis ng demonyo sa'yo, ibabalik niya uli. As good as brand new. And the reason why we are here. Kaya hindi ka pa namamatay, hindi ka pa umuwi sa langit kasi may inaayos pa si Lord sa'yo. May tinatama pa si Lord, may tinuturo pa si Lord. God is so patient. May matinding, alam mo yan, pagpapasensya si Lord sa atin. Kaya lang take note of this. You cannot take advantage of this as well. Oy, naniwala ako kay Lord. Oy, naniwala ako kay Lord. No. Tandaan mo tong mabuti. The only thing we need to do is to believe. Pero may ebidensya ang tunay na naniniwala. Are you still here? Anong ebidensya? Ang tunay na naniwala, hindi magpapatuloy sa maling ginagawa. I believe in Jesus. Because I believe in Jesus, sinisave ni Lord yung mga nawala sa akin, kaya aalis ako sa nagpapawala sa akin sa Kanya. So what I'm going to do, I will choose what God wants me to do. I will go to the way of God, not my own way, but God's way. Makinig kang mabuti, ang tunay na tumanggap kay Jesus, ang tunay na naniwala kay Jesus, nagpapabago kay Jesus. We cannot change our own self, but Jesus can change us. Walang ibang pwedeng bago sa'yo, kundi si Lord sa buhay natin. Another thing, dahil nagpapabago tayo sa Panginoon, habang binabago tayo ng Panginoon, nagpapagamit din tayo sa Diyos para baguhin, turuan, tulungan, magbago ang iba. Gusto mong malaman kung talagang naniwala ka kay Jesus? Nagpapabago ka.
At nagpapagamit ka sa pagbabago ng ibang tao. Are you here? Praise God. The Savior found us. Praise God. Natagpuan tayo ng Panginoon. Amen? Can we just close our eyes right now? Can you just thank the Lord? Pwede mo bang pasalamatan si Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo? Wow! Grabe! Because of His love, His great love for us, because He is rich in mercy, He saved us by grace. Makinig kang mabuti. The Savior found you. At kung sa mga oras na to, even you are watching in your sa inyong mga tahanan, if you're not sure enough, na hindi mo pa tinanggap, baka hindi ka pa sigurado, hindi pa ako sure na tinanggap ko si Jesus, allow me to help you tonight. Gusto kong sumabay ka sa panalangin ko, pero sa pagsabay mo sa panalangin ko, gawin mo tong totoo sa puso mo. Lakasan mo ng konti, because you need to confess by your mouth that you believe. Lakasan mo ng konti and make it sure na pag ginawa mo to, galing sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na to, pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ko. Simula sa pagkabata ko hanggang sa mga oras na to. Panginoong Jesus, simula sa araw na to, naniniwala ako na Ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Simula sa araw na to, ginagawa kita bilang hari at tagapanguna ng buhay ko. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatayo tayong lahat.